Narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yo! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yo! Topa Show! At ngayon, narito na po sila. Ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio. Yeah, mga kasama! Magandang umaga po! Attorney Ferdy, Mr. Sex Appeal, Pogi na, macho pa nga. Macho! Bumabati po sa inyo ng mabuhay po kayo't lahat ng ugat sa inyong katawan ng ating petsa ay 24. Tama ako. Ito, hindi ako makakamali kasi ang relo ko may day. Ang ating araw ay Lunes. At ang ating oras ay Alas 11:03 ng umaga. Kasama ko po si Miss Juvie de Guzman. Happy Monday, Ay, attorney. thank you. Good to be diba? back nadali ako ng gout dun sa pinanggalingan ko Ako Yun galing lang. Tokyo Ang medyo malamig doon, kaya lang alam mo may mga isda, siyempre sashimi, yes. na mataas pala sa uric acid katulad ng salmon o mackerel, yan, mataas sa uric acid yan. O yung uni, yung sea urchin. Ayan. Napakasarap noon, kaya alam mukhang pupo. Diba? Mukhang pupo ang itsura. Yung uni, alam ng mga mahihilig sa kwan. Apo. Sa sashimi, kung ano Ayan, itsura ng mga uni. hilaw-hilaw. Mukhang pururutan Hala! Halay ng itsura. Pero Sorry po sa mga kumakain. pero Yeah. binibiro nga ako ni Boss Drew Nasino Oo nga Mahilig daw kasi ako sa hilaw. Hilaw na pagkain. Hilaw na pagkain. Kasi nasa Tokyo Opo. When in Rome, sabi nga nila. Malamig ba dun, sir? Hindi ba pleasantly cold ngayon. Okay. Kasi mag-i-spring na in 2 weeks. Sakura na. Ayun. Mamumakadkad na ang mga ganun. cherry blossoms at magiging pink na pink ang buong Japan. Wow. But since iba-ibang temperatura sa Japan, hindi sabay-sabay Ay, ang opo. pagbubloom o pamumukadkad. Nauuna mo yata dito sa parting pagapang yun sa Osaka. Ay, chicken. Sa Osaka, pagapang ganon hanggang Tokyo, and then ang pinakamalamig na part doon yung Hokkaido Hokkaido, yung may Niseko ba yun? Niseko yung parang pulbos yung snow na dinadayo yon ng lahat ng tao sa buong mundo para Parte mag-ski. Yeah. Oh. Yan yung huling biyahe ko nun. Ganun ba? Ayun, Opo. very familiar ka sa Yes, Japan yes. pala. Alam mo naman hindi sabay-sabay, di ba? Yes. Kanya-kanyang Snow lugar. Festival, number Yan. one. Iba naman yung Snow Festival. Iba pa yun. Pero dun sa lugar na yung Hokkaido. Yun, meron pang isang lugar doon, may Penis Festival, di ba? Opo. Yung pinaparada Nakahubo nila. lahat. Ha? Nakahubo kayo At lahat. saka kwan, yung mga iba-ibang itsura, yung mga ari ng lalaki, Oo nga. yung mga artwork, Opo. parang ginagawa nilang parang kung baga rito prosesyon, pinoprosesyon Kala mo nila. santo. Pero ano yun? Puro Yung ganun. ari ng lalaki. Oh, yeah. Hindi yung totoong ari yung mga mga statue, artwork, mga statue, mga effigy. Pero attorney, bakit walang itlog? Di ba usually pag-ari ganon? Ba't Oo wala nga, yung ganon? May malay ko, tanong mo sa mga hapon ba ako? Anyway, Okay. eto nga, natutuwa kami ng mga kaibigan ko roon dahil mukhang napikon tong ating Secretary of Justice. Habang nandoon ako kasi, habang minomonitor namin yung hearing ni Senator Amy Marcos, doon sa pag-imbestiga niya, doon sa illegal na pagdukot at pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Netherlands, Opo. ay lumabas naman yung desisyon ng plenaryo ng hukuman, yung pinakamataas na hukuman sa Timor-Leste, na nagsasabing denied yung extradition ni Congressman Arnolfo Teves. Diba, lumabas ng balita yun dito Opo. na sinabi ng isang 5-man plenary, unanimous ito. Ibig sabihin, lahat ng 5 na nag-aral ng kaso ng mga maestrado ay nagsabing hindi dapat ibalik sa Pilipinas si Congressman Teves. Teves. Bakit? Ayun. Dahil
may posibilidad na siya ay mapasailalim sa torture, sa hindi makataong pagtrato, sa pagpapahirap, at kung ano-ano pang mga harassment base sa mga testimonya ng mga witnesses at sa mga nakita nila siguro dito sa pangyayari dito kung saan ang mga kalaban ng gobyerno ay tinutuligsa. Di ba? Ako, twice ako nagtestigo roon, kinuwento ko yung mga pangyayari rito. Yung si Hannah May Oray na matagal ng tauhan ni Congressman Teves. Babae yun, ha? Opo. Yun ay tinakot, pinagsasasampal daw, tinutukan pa ng baril sa muka, pinipilit na ituro si Congressman Teves na mastermind ng Degamo killing. Wala naman siyang maituturo sapagkat hindi naman totoo. Plus, yung mga testigo rito na yung kanilang mga dating testimonya nung nahuli sila, gumawa sila ng mga testimony na tinuturo si Congressman Teves. Kasi noon, tinakot sila yung isa. Binitin pa daw ng patiwarik. Oo. Wala silang sarili nilang abogado. Siyempre, ang abogado nila ron, yung PAW, na hindi naman daw umimik. Kanya, alam nyo, umpisa nung nangyari yon na yung PAW ay parang hindi nagprotesta sa ginagawang pagpapahirap dito sa mga akusado, mga co-accused na dinampot. Sinabi ni PAW Chief Percy Rueda na hindi na po mag-aasiste ang PAW sa mga extrajudicial confession kasi ginagamit ng mga may kapangyarihan ng mga law enforcement authorities para patunayan na walang torture, walang pananakot, walang panggigipit. Hindi naman totoo. Kaya lang minsan, ewan ko, magaling kasi ang nitong si Percy Rueda. Opo. At alam nyo, karamihan naman ng mga PAW, magagaling yan. Bilib ako sa PAW. Kaya lang, minsan, halimbawa, nasa NBI ka, usually, yung mga baguhan ang pinapadala, syempre, medyo naiilang din sila, natatakot pumalag o nakikisama. Kahit may nakikita silang hindi maganda, ay pumipirma na rin sila. Ngayon, itong mga testigo laban kay Congressman Teves na tinakot, sinigawan, kung ano-anong pananakot ang sinabi na madadamay ang pamilya nila. Nung nagkaroon din sila ng pagkakataon na sila ay magkaroon ng sarili nilang mga abogado, binawi nila yung mga sinasabi nila na sila ay kasama sa pagpaslang kay Governor Degamo at tinuturo nila si Congressman Teves. Yun. Isa yon sa mga factors. Yung mga ginawa sa mga testigo. At yun ay nag-testify kami roon. Ang gobyerno ng pamahalaan ay nagpadala rin ng mga witnesses doon. Nag-testify din sila via Zoom. Ang nangyari, eto ang history niyan, ha? Ikwento ko lang. Sige po. Noong pumunta si Congressman Teves doon, wala naman siyang warrant laban sa kanya na iginawad ng korte ng Timor-Leste. Kahit anong korte. So, hindi siya maaresto. Nagkaroon ng red notice yung Interpol. Inaresto siya roon. Ikinulong si Congressman Teves doon. Nagpuntahan pa yung mga NBI, tinignan pa siya. Ngunit, alam nyo, ang Timor-Leste, pagdating sa human rights, mahigpit yan. Mayroon silang batas na nakalagay na kapag ikaw ay ikinulong sa Timor-Leste at wala ka namang warrant na galing sa korte ng Timor-Leste, may maximum lamang na bilang ng araw kung kailan pwede kang maikulong. At kung walang kaso na ipina-file sa iyo sa Timor-Leste, hindi sa ibang lugar, sa Timor-Leste, yan po kasi ang example ng sovereignty. Wala kaming pakialam kung may warrant ka sa ibang lugar, basta kung wala kang warrant dito, hindi ka namin pwedeng galawin. Kaya lang, siyempre, Interpol. Tama naman yung pagpapatupad ng red notice ng Interpol kay Congressman Teves. Kinulong siya temporarily. Ngunit, noong lumampas na
ang maximum number of days na pwede kang ikulong under Timor-Leste law. So, ang sinusunod nila yung batas nila, hindi Okay. batas ng sino paman. That's good. Pinakawalan na siya. Di ba, nagagalit sila, ba't daw pinakawalan? Eh, yun po ang batas sa Timor-Leste. Ayun. So, naghain ng extradition ang Pilipinas. Okay. Nilitis. Lumabas ang desisyon. Ginrant ang extradition. Yun ay may apila pa. Ayun. Ang ginawa namin, nakita namin na mayroong maling ginawa ang korte ng Timor-Leste. Isang huwes lamang ang duminig, ang humarap sa amin upang dinggin ang kaso. Pero ang pumirma doon sa extradition ay sa order na pinapatupad o pinapayagan ng extradition ay Opo. 3 mahistrado. Okay. Sabi namin, mali yan, walang due process. Ano ba yung due process? Ano bang definition ng due process? It is a law that hears before it condemns. Didinggin ka muna bago ka paparusahan o bago magdesisyon. Yung 2 mahistradong pumirma ron sa desisyon na dapat payagan ng extradition, di naman nila nadinig si Congressman Teves. Di naman nila nadinig yung mga testigo. Di naman sila present nung nagkaroon ng trial. Sabi namin, may mali sa procedure. Pinakinggan kami Oo. na void, na null and void yung extradition. Okay. O, di kung ano-anong pinagsasabi ni Remulla. Eh, ganun talaga ang apila sa Timor-Leste. Yun ang procedure. Okay. So, ang nangyari, di null and void. Pero, hindi naman ibig sabihin, hindi ka na pwede mag-file ulit. Kasi technicalidad lang naman, technicality. Opo. Nag-file ulit ang pamahalaan. Nag-hearing ulit. Bumalik ulit ako roon. Nag-testify ako. Abang nag-testify doon ako, si Commissioner Wilhelm Soriano, dating Commissioner ng Human Rights dito sa Pilipinas bilang expert witness. Si Sal Panelo nag-testify. Opo. Si Secretary Sal Panelo. May mga witnesses kami. May witness din ng gobyerno. Yung ating court administrator, si Court Administrator Raul Villanueva. Opo. Nag-testify. May nag-testify na dating human rights na yung hepe ng human rights ni Noy Noy nung siya ay nakaupo. Maraming testigo rin Opo. ang dininig sa pabor naman sa extradition at laban kay Teves. Pagkatapos dinggin, ginrant ang extradition. Di tuwan-tuwa si Boyeg, babalik na si Congressman Teves. Justice will be served. Eh, may apila pa. 3 po ang nagdesisyon. Sa 3 yon, 2 ang nagsabing tama na i-extradite si Congressman Teves. Yung isa, hindi siya payag. Ang tawag doon, dissenting opinion. Okay. Pero outvoted siya 2-1. Pagka ganon, pwede ka bang umapila sa plenary. Magiging 5 ang titingin sa apila mo. Nag-apila kami. Biglang, sinabi, unanimously, hindi dapat i-extradite. O napupuputok ang butsi ni Boying. Alam nyo, mali yung ginagawa niya on so many levels. Unang-una, tayo ay may diplomatic relations sa Timor-Leste. Bago sasabihin mo publicly, immature ang justice system ng Timor-Leste. Oh? Sasabihin mo, may suhulan dyan, corrupt. Worse than the Philippines. Kaya nga itong si Kamoting Kahoy talaga itong si Remulla. Di ba ang question sa kanya? There is corruption in Timor-Leste. Just like ours, sabi ng isang reporter, parang tayo, corruption. Sabi niya, Oh my even goodness. worse. Pag sinabi mong even worse, kahit hindi totoo yun, parang inamin mo may corruption dito. Ayun, Oo. patay. Kaya lang, mas corrupt daw ang Timor-Leste. Para sabihin mo yun, bago noong nililitis yung kaso, pabalik-balik ka sa Timor-Leste, nilalakad mo, nakikipag-meeting ka doon sa Pangulo ng Timor-Leste, si Jose Ramos Horta. Pupunta ka roon. Haharap ka sa presidente, baka ngayon sasabihin mo, corrupt, immature ang justice system ng Timor-Leste. Anong klaseng ugali ka meron? Maling comment yun. Di ba? Opo. Napakasama ng ugali mo. Anong mukhang ihaharap mo doon ngayon? Nagagalit yung mga tao sa Timor-Leste, baka di mo alam, Secretary Remulla.
May diplomatic relations kayo. At tayo, ang Pilipinas. Para sabihin ng isang miyembro ng gabinete na corrupt, walang kwenta ang justice system doon. Ang kapal ng mukha mo. Di ba? Palagay ko yung mga gamot na iniinom nito, at saka yung sakit niya, nakaka-apekto na sa pag-iisip niya eh. Hindi nga, kasi parang walang gumagawa ng ganon. Baka high blood po siya. May ewan ko sa kanya. Napahiya ka lang eh. Sasabihin mo kung ano na sasabihin mo. Samantalong na nananalo ka, panay ang puri mo. Anong klaseng mentalidad yan? Yan ang problema. Ganon din si Clavano. Dismayado daw siya, nagulat daw siya, they were surprised. Alam mo, Utoy, si Miko Clavano, bata pa to. At saka palagay ko to, hindi trial practice eh. Hindi pa yata ito nakakapasok sa loob ng hukuman. Ang kaso po talaga ay ganon. Di ba? Opo. Kapag ikaw ay natatalo, apila ka lang dito. Ilang beses kaming natatalo sa kaso ni Arroyo, ni Mrs. Arroyo, kaso ni FG Arroyo. Okay. Natatalo, nagkapila. Ultimately, nanalo kami sa Korte Suprema. Nung natatalo kami, wala kami sinasabing corrupt itong mga huwes na ito. Kay Laila de Lima, may sinasabi kaming corrupt yung huwes na binayaran. Sasabihin pa ni Remulla, may kumita daw. May kumita ako. Siyempre, naningil ako. Huwag mong ganyan. Pagkatapos, sasabihin mo pa, parang nananakot ka pa na yung full-fledged na membership ng Timor-Leste sa ASEAN ay may repercussions, magkaka-apekto. Bakit ka nananakot? Hindi naman ang Secretary of Justice ang gumagawa ng foreign policy ng Pilipinas, ang presidente, assisted by the Secretary of Foreign Affairs. Ayun. Ito lang ang makikita natin, ang contrast between Timor-Leste. Hindi po immature ang justice system ng Timor-Leste. Mature. Bakit? Ito mo, ito ang contrast Dito sa Pilipinas, Filipino citizen, hindi natin pinotektahan. Former president pa. Hindi natin binigyan ng due process, hindi natin sinunod yung extradition law natin at mismong konstitusyon natin. Di natin sinunod. Ibinigay natin si PRRD. Kumbaga, Basta na lamang. Pinahiya. Binigay, hindi binigyan ng due process. Filipino citizen. Si Tevez hindi naman citizen ng Timor-Leste. Banyaga siya roon. Bisita lang siya. Lahat ng benefit ng batas ng Timor-Leste tungkol sa konstitusyon nila, sa protection ng human and political rights, ibinigay nila kay Congressman Tevez. Bago immature, hindi immature. Maganda po ang justice system. You have to go there, Yes. Alam mo ba ang Timor-Leste, kahit ganyan, sasabihin mo maliit, ilang milyon lang ang tao roon. Kung titignan mo ang standard of living doon, mataas. Kasi unang-una, wala pong corruption doon. Bakit? Dapat malaman natin ang history ng Timor-Leste. Alam nyo, kaya minsan napapaupak ako ng ganyan kasi hindi nyo na po na itatanong. Ako po, kasama ng ibang mga kasama ko, sina Lito Jimenez, dati ng GMA7. Opo. Etong si Fernando Peña na ngayon ay Consul General ng Republika ng Estonia sa Pilipinas. Nung late 1990s po, nung ang Timor-Leste ay lumalaban para magkaroon ng kasarinlan, ng independence, ng kalayaan mula sa Indonesia. Kami po ay may grupo dito sa Pilipinas. Yung Free Timor Movement. Na kami ay tumutulong maghulma ng public opinion na mabigyan ng Indonesia, palayain na ng Indonesia ang Timor-Leste. At yun nga po dahil sa intervention ng iba't ibang mga bansa rin, katulad ng Australia, lalo na Australia. Opo. Ang UN ay nanghimasok na at nagsabing, wag na kayo magpatayan. Diyan nagpapatayan Nagpapatayan. May armed struggle for independence doon. Ang dami nang napapatay, both Indonesians at mga Timorese. At eto po, yung mga pang-aapi, yung mga hinuhuli ng walang warrant, kinukulong, tinotorture, hinahunting. Naranasan po kasi yan nung mga leaders ng freedom movement ng Timor-Leste na ngayon ay sila ang namumuno.
Kaya't sila po, based on that experience na naranasan nila ang pang-aapi, ang panlulupig, masyadong ang emphasis nila ay sa human rights. Opo. At yan ang naibigay nilang benefit kay Congressman Teves na kapag tingin nila na ikaw ibabalik sa isang bansa na ikaw ay aapihin, hindi sila papayag. Ayun. Yan ang historical experience. Hindi po kasi alam nung iba yan. Ayun. Kaya ganun-ganun na lang sila mag-criticize. Alam niyo po sa Timor-Leste, kahit maliit na bansa, hindi pa sila ganun ka-develop. Opo. Mura ang bilihin, masaya ang mga tao roon. Kung iikot ka, masaya sila. Ang kape nila is very highly regarded in the world, yung East Timor Coffee. Masaya ang mga tao roon. Hindi kasi sila maluhong mga tao, mga simpleng tao. Gulay-gulay lang sila. Nyo, siguro malimit na yung once a week kumain ng karne ang mga yan. At masasarap ang gulay doon. Ha? Healthy. Nung nandoon ako, yung mga luto nila ng gulay, masarap. Kaya Kaya lang- maanghang, di ba? Hindi naman. Parang yung Malayan cooking, parang tayo, Okay. 'di ba? Malay tayo. Opo, opo. Oh, yung iba lang walang Malay. Walang mali. Yun lang mali ko? wala silang Malay. Hindi, Malayan cooking. Opo, opo. Parang Malaysia, parang sa atin mga ginisang mga ang yan. ginisang mga Sibuyas, bawang. May sibuyas, may bawang, may repolyo. Repolyo. May problema lang kasi pag puro gulay ang diet mo, 'di ba? Masama. Hindi masama, mabuti nga. Mabuti. High in fiber pa nga eh. Maganda okay. sa tiyan. Hindi ka matataba, walang kolesterol. Yun lang nga, dahil mataas sa fiber, may after effect. Anong Utot effect ka ng doon? utot. Ay, ayun. Nakuha Kasi ni mataas ang Willie. fiber ng gulay eh. Oh, yun. Yung mga repolyo, mga sitaw, Ayan. ha, oo. Mga lechuga, so yun ang mga mga gulay-gulay. Diet na May diet, sahog-sahog no? lang konti. Oo, mga isda kasi fishing industry nila malaki. Kaya pala. Sariwa mga isda ron, masarap doon. Akala ko noon kasi Indian sila eh. Ganun Ay, ang hindi. outlook nila Timorese, eh. parang Malaysian, Indonesian Malaysia, sila. Oo, yun ang Indonesia. cooking nila. Hindi naman Ayun. maanghang. Ah, May okay. maanghang pero merong hindi. Opo. Oo. At ang pinakamalaking beer nila roon, ang trademark, Bintang. Oh, Oh, kaya nga sabi namin na Bintang. hindi pinayagan ng extradition ni Congressman Teves kasi ang mga paratang sa kanya puro bintang. puro bintang. Anyway, sa nota yung mga kasama ay magbabalik po ang Yes, Yo Tomasyo. Pagkatapos ng mga commercial beton sa patatas, malalahan po ay just in news, flash breaking news, Tuesday, at slogan at kung ano na mga katsurbahan. Ating oras! Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3! Yema! Yes, Yo Tomasyo! Yes, Yo Tomasyo! Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama! Nagbabalik ang Yes, Yo Tomasyo sa oras na Alas 11:34 ng umaga. Atty. Ferdy Tomasyo! At Miss Juvie de Guzman. At siyempre po, as you know, sa aming pagbabalik ay narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinumagato! Pakita mo, tweet mo, uy. Oh, Okay, yeah. ladies first. Grabe pakita mo tweet. Ay, tweet Tweet. pala. Tweet mo. Ay, nakakatuwa. Anyway, sabi nga po ay pagbati pinapaabot natin sa mga taga-TOC, mga gwapong taga-TOC dyan. Mhm. Hello po sa inyo. Salamat. At hindi lang po yan, magandang araw po sa lahat ng mga tagahanga ni Atty. Topacio o yung mga nagtapat sa akin Hindi nyo makukuha si Atty. Topacio hanggat hindi nyo dinadalaw. Punta lang po kayo rito. di ba? Kaya lang Oo. wrong timing Pag dumadalaw sila dito, sir, wala ka. Ayun nga eh. Lalong-lalo na kay Josephine Salvador na Guagua, Pampanga. Ayan, yung offer mo, hindi pa niya tinatanggap. Yung space ba? Sabi, dun daw mismo sa Ay, ospital. oo. Puntahan natin Hindi isang mo pa- beses. May kaibigan ako ron sa Sa Guagua. Classmate Ayun. ko, si Bot Lucky.
Attorney Botlaki. Ayan, bot lucky. O yan. At hindi lang po yan, pagbati yung pinapaabot natin ay kay Boss McNeil Rante. Ayan. Sir Drew Nasino, salamat po kanina. Salamat sa pagpaupo. Ayan. Oo naman. Iba'y nakakaupo ka na relax. Oo naman. Oh, at hindi lang yan, attorney ha. Salamat din sa mga fans nyo. Bakit? Anong ginawa? Oh, ano daw in love sila sa'yo. Ayan. Oh, love story yeah. naman sila. Hindi, iba daw ho yung mga legal matters. May gusto pa nga abogado din siya. Gusto niyang mag-training daw sa'yo. O, Sabi ko, pwede tignan naman. muna Bakit natin. hindi? Oo. Tignan muna natin. Kung gusto ba niyang mahirapan Yun lang. Mahirap Yun ang mga kaso natin. Ikaw muna, attorney. Okay, Okay. Sabi ni Hidi Oyaw, Ferds, tirahin mo si Dan Fernandez Promise. Huwag naman. Lubayan muna natin ngayong araw na ito. Oo. Pero bukas. Melody Pakuan, good morning. Sabi ni Victor Tadeo, good morning. Good Watching morning from po. Queensland, Australia. Si Roxanne Costo. Uy, maraming baka. Maraming tupa sa Queensland. Okay. Arlene Martin, sabi niya, I wish our beloved Philippines will become great someday. Yeah. Watching from South Korea, hanggang hindi po nawawala ang corruption at matindi ang corruption. Even si Katunying, na kaibigan ng mga Marcos, nasuka na. At si Mayor Magalong, di ba yung mga sinasabi niya sa Cat's Eye? Talagang na sila, no? Rico Camposanto, good morning. Have a great day. Welcome back daw, sabi ni Masa at Mom Channel. Gilbert Ricaport, good morning. Attorney Casulito, Mr. Sex Appeal. Okay, thank you Nandito po. rin si Amil Moti Talib. Si Rolando Guerrero, ICC spoke up daw, no jurisdiction. Wala pa naman. Tingnan natin, hintay-hintay po natin. Marvin Rosalado, mabuhay po. Mabuhay daw tayo. Buhay na buhay naman kami. Yes. Otherwise, wala kami Opo. rito. Oh, Thank you yeah. so You are much. watching from Japan. Si Mel Kazerna, shout out from Israel. Ayan, Bring ohayzamas. back home, Tatay Digong. Good morning daw from Romel Lopez. Good British morning. Columbia siya sa Canada. Hello. Salong Sakal, we love you, PRRD Benito, maliit na bansang Timor-Leste. Pero hindi umubra daw yung Interpol. Nandito na si Christy Benson. Edgardo Mendoza watching from Sydney. Yan, Edgardo Mendoza, may comment siya pero wag na nating i-ere. Opo. Relax lang tayo. Buti pa daw ang paninindigan. Ang Timor-Leste may paninindigan sa sovereignty. Sabi ni Christy Benzon. Mula daw sa ayos ang takbo ng isip ni Remulla. Sabi ni President Standard. Kaya yun nga ang nakakalungkot no? Magaling na tao yan at matalinong abogado yan. Kaibigan natin yan Jumides Fuentes. Tumakbo daw ako sa next senatorial elections. Naku po, patay tayo dyan. Rene Lobaton, bakit? Kamag-anak yata itong si Rene Lobaton, ng asawa dati ni Coco. Di ba, Lobaton yung apelido nun. Si Jewel Lobaton. Di ba? Teka, yan, oo. Sabi naman ni Wewen, congratulations! Napanalo ko si Kong Teves. Ay, ano yun po yun? Sabi nga ni Secretary Janvic, group effort. Ayun. Juancho Cortez, Gina Alcasan rin. Good AM from Singapore. Shuttle Washington naman, si Nestor Santos. Yan. Senador daw si Lito Lapid, hindi naman nararamdaman, sabi ni Noel Buluran. Pero nanalo, Okay. no? Pero si Michelle Ortega yata naramdaman siya. Diba? Kaya nagkaanak sila. Opo. Kompleto na daw ang araw ni Caroline TV Cat. Yan, sabi ni Thank Noel you. Buluran, kumusta si Atty. Google? Yun, tumatakbo yata ang gobernador, ano? Doreen Rojas. Nandito, magsaysay sabang ang daming lawyers na nagsasabing legal daw at may basihan ng pag-aresto kay former President Rodrigo Duterte. Idol daw ako ni Kenz D. Yan, thank you Ayun. po. Sabi ni Ferdinand Mendoza, si Atty. Google daw kahit barangay captain hindi mananalo sa Laguna. Baka pwedeng hepe ng tanod. Nakakayak ng mensahe ni VP, sabi ni Pamela. Ayan. Roxanne Costog at nandito Dorino Rojas, great team daw tayo. Thank you po. Irel Jan Teodosio, nag-comment si Irel Jan, ba't ka daw nakatingin sa cellphone pagka nagsasalita ko? Hindi po, naghahanap siya ng mga balita Opo. na ibabato. Si Manuel Kamama, watching from Cavite. Mga dati pala naming mga kapitbahay ito sa Dalahican. Ay, thank you po.
Ito naman si Inocencio Medallo Jr. from Cali, Italy. Yun na. Pa-international na tayo. Ito pa. Si Naiano 14 watching from Makati. Ayun. Oo. Hinahanap ko itong isang nandito. Ito sabi ni Roda Bibiano, bintang daw means star. Between. Sa Malaysian language. Oo nga, ano. JR Patuba, the best lawyer, attorney Topacio. Sabi ni Ron Rico 40, yes, yo. Sabi ni Boss Bell, yeba, huwag magbintang. Sabi ni Lenny 78, parang wala daw direksyon ang ating pamahalaan. Sabi naman ni Arnel Eusebio, pa-shoutout po from Canada, Alberta. Wow. Di ba may kanta dyan si Neil Young? Ano Yung po? think I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. Di ba? Yung Four Strong Winds. Four strong winds that grow lonely. Seven seas that run dry. Yes. Ano kaya ni John Young yung si Neil Young? Kamag-anak. Siguro. Parang Si George Young, yung may-ari ng McDonald's. Kavlog with Jat. Yes. Sabi niya, Alma, good morning. Yan. Morning. Okay, yung iba po hindi na natin masasabi. Bohol daw si Delia Abrahaman. Sabi ni NTP Pakaso, mabuhay. Si Aiza Asiga watching from Singapore. Marami po Hello. kaming topic. Kanya lang nahihiya po kami dito sa mga ito. At bilang paggalang ay sinasabi namin, kaya mahaba Ang dami, yung Hindi Jim ko nga- Paredes. Opo, totoo po At yan. siyempre si Michael Guy, si Mike Melia, si Yon. Rolly Mende Tomas ay nakikinig din po. Si Cathy Palamos, Ryan Ang, at Raul Paras, si Ramil Oliveros. Yan. Happy birthday ulit kay Attorney Raf Andrada. Yan, Willie King, William Gatchalian, Alex Cruz. Sino pa? Aanutan. Yeah. Meron pa si Louie and Nats Gamboa. Yan, si Secretary Alcusi. Binabati ko rin si Mayor Benji Magalong. Yan talaga fearless at uncompromising. Sana manalong muli. Ayan. Sana'y manalong muli. Okay. Ito may Ay, nagsasabing ang dami daw na nagsasabi na si legal daw yung kay PRRD. Meron pa ngang art card na pinapakita. Ang nagsasabi daw legal, yung pagdakip kay PRRD ay dating justice ng Supreme Court, dating justice ng ICC, pati si Attorney Teddy Te. Well, alam nyo, kahit justice ng Supreme Court yan, kung mali, mali. Correct. O kahit pa kung sino yan kahit pa santo yan di ba? Kahit pa si Santo Papa sabihin niya Tuesday ngayon sa Pilipinas, mali yun. Mali po. Hindi natin tinutuloy sa ang Santo Papa kasi dahil may Monday sakit. ngayon. Ibig sabihin, wala po sa tao kung tama o mali. Ang Ayun. tama o mali ay nasa saligang batas pagdating sa batas. Opo. Bago, binanggit nyo pa si Kwan, pambihira naman kayo. Ginawa nyo pang authority si Teddy Te. Alam nyo kasi, si Teddy Te, huwag nyo nang gawing authority na magiging kengkoy lang. Kilala mo si Teddy Te, di ba? Yung dating spokesman ng Supreme Court. Maliit yun maliit pa sa akin. Ang pangalan niya Teddy Te, di ba? So, ang initials niya, Tite. Teddy Te, di ba? Maliit siya, maliit na Tite. Ay, ang buhay, attorney. Pero alam nyo, Okay. mamaya na natin pa. Attorney, Ito men. naman ni Teddy Te. Opo. Tite. Wag, Ang kasama niyan, si Congressman, di ba, Tonching Tino. Di ba, Tonching Tino, Titinyo. Titinyo. Kasi Tite. Oy. Mahirap. Anyway, hello din si Captain Durana and family. Welcome sa nasa Iloilo sila. Attorney. Ganun ba? Maganda Ano bang- pala yung lugar na yun, Iloilo maganda. City, no? At saka maraming magagandang nanggaling sa Iloilo. Mugani. Oh, Dalawa na lang ibibigay ko sa iyong ehemplo. ano po? Si Claudine Barreto, Ilongga yun. Oh, yeah. At saka si Myrtle Sarosa, Oh, Ilongga yeah. din yun. ayun. Magaling ka Magaganda na. talaga, tumingin na maganda. Magaganda na, malalambing pa. Ayun. Maasikaso pa. Mababango pa. Oh. Anyway, kung makasusa ang pupunta itong usapang ito ay magbabalik ang Yes, yo! Topacio. Ating oras! Alas 11:45 ng umaga. 1, 2, 3! Yema! Yes, yo! Topacio! Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, the better news.
Alam nyo ba na inulunsad noong 2018 ang Tertiary Education Subsidy o TES? Ito ay ang programa ng pamahalaan sa ilalim ng Commission on Higher Education o CHED at ng Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education o UNIFAST. Layunin nito magbigay ng pinansyal na tulong sa mga estudyanteng Pilipino sa kolehiyo. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang implementasyon ng TES na nagbibigay ng 20,000 kada academic year sa mga kwalipikadong mag-aaral. Ang programang ito ay naglalayong bawasan ang pasanin sa gastusin sa edukasyon at suportahan ang mga estudyanteng nangangailangan. Sa kabila ng mga hamon sa pondo, nananatiling committed ang pamahalaan sa pagpapatuloy ng TES upang matulungan ang mas maraming estudyante na makapagtapos ng kanilang pag-aaral. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahas sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras na para malalimang pag-isipan kung sino ang iuupo mo sa susunod na eleksyon. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang DWIZ. Iboto ang tama, itama ang boto. Alamin ang mga tamang balita at tamang impormasyon sa Aliw Channel 23, DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM Regional Network, Home Radio 97.9 at lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, TikTok, X at DWIZ News website. DWIZ. Iboto ang tama, itama ang boto. Pilipino, pag-isipan ng tama para sa desisyong tama. Bago pa ang eleksyon, dapat alamin mo na kung saang presinto ka nakarehistro para maiwasan ang pagkalito. Paalalang dapat isipin at gawin. Bahagi na. Iboto ang tama. Itama ang boto. DWIZ Election Coverage. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Tapasio. Yeah, mga kasama, nagbabalik ang Yes Yes Yo Topacio sa oras na Alas 11:49 ng umaga. Ay, yeah. special shout out kay Attorney Romy Makalintal. Nanonood siya ngayon. Sabi niya, ayos daw yung mga jokes natin. Thank you po, Ay, Attorney. Tata Romy. Nakakabata daw yun. Oo naman. Pero diba? magiging magkasama na kami sa November doon sa grupong mga senior citizens. Wow. Malapit na rin Yeah. po. Oo, kita tayo, Tata Romy. Ito dapat naging Oo, Comelec magaling yan, Commissioner magaling. eh. Oo. Wala yung mga duda-duda. Sapagkat Attorney isa- Mac, I miss you. Hindi, ang maganda kay Attorney Romy Mac Yeah. ay bukod sa alam niya ang batas. Opo. Ito ay isang taong may integridad at very God-fearing ito. Very religious ito. Hindi Pwede. ito gagawa ng kahit anong bagay na sa tingin niya
ay Nakakasama. hindi ikalulugod ng Panginoon. Ay, opo. Yun Tama. ay mahalaga sa isang public official. Tama po. Hindi yung magsisinungaling, hindi mandaraya yan, Opo, hindi makikipag-trabas kwenta yan sa mga magmamanipula ng eleksyon, yung mga maling ginagawa ng mga kandidato ay hindi ito tolerate. Kita mo tong si Chairman Garcia, ha? Yung nag-criticize, yung si Attorney Respicio, Opo. agad-agad hihiyain mo pagkatapos ididemanda mo. Pino-point out lang sa'yo yung vulnerability ng electoral process mo. Possibility. Tingnan mo! Pagkatapos, may 5 daw kandidato for the Senate na lumalabag sa batas, ayaw yung pangalanan. Bakit? Bakit ayaw mong pangalanan? Ayaw. Lumalabag sa batas, ba't hindi pa, wala, may demanda na ba hanggang ngayon na chairman? No, wala eh. Walang binatbat eh. Yun lang. Sabihin mo ba, may mga lumalabag ng mga candidate ng senador. Yung oversize, yung mga poster, nasaan? Sino? Ano nangyari? Wala. Puro daldal. Pero pagka yung sinasabing maaring makadaya, masyadong sensitibo. Ano klase naman? Hindi ganyan ng comment. Paano magkakaroon ng faith sa electoral process? Ayun nga, sinasabi, magkadayaan dahil nga may vulnerabilities. Alam nyo, whether true or not na nagkaroon ng pandaraya, pagtingin ng karamihan nandaya, gulo yan ha. Opo. Sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo na lang yung lesson ng EDSA. Wag naman sana. Yung lesson ng EDSA kung saan napatalsik si Marcos Sr. Di ba, nag-ugat yon sa paniniwala ng mga tao na bagamat ang dineklara ng batasang pambansa na nanalo ay si Marcos, ay dinaya. Di ba, may mga nag-walk out na mga yung mga NAMFREL, di ba? Mga NAMFREL volunteers nag-walk out. Pagkatapos nagka-EDSA. Pagtingin ng mga tao, may problema at dinaya sila. At do not underestimate the people. Kasi, alam nyo, yung mga maliliit na tao, katulad namin, literally and figuratively, nakakaramdam lang kami na kami ay may say sa ating pamahalaan kapag eleksyon. Sapagkat nakakaboto kami ng gusto namin. Kung tingin namin yung aming gusto ay dinaya nyo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Sinasabi ko sa iyo, Chairman. Bago ayaw mo sabihin yung ididemanda mo yung nagtuturo na baka may problema. Ba't yun ang didemanda mo? Why should you shoot the messenger? Eto, anyway, mabalik tayo kay Ted. Natatawa ako rin sa mga to. Ginawang authority si Ted Te. Alam nyo, si Ted Te ay napakaganda ng record bilang abogado. Okay. Siya ang abogado ng mga sumusunod. Tingnan nyo ang record ni Ted Te, ha? Ang kauna-unahang tao sa Pilipinas na pinatay sa lethal injection dahil ni-rape niya ang kanyang anak, ang abogado ay si Ted Te. Si Echegaray, 10 years old lang yung anak ni rape. Convicted. Yun. Unang-unang. Kliyente? Hindi, unang-unang pinatay. Yeah. Under Lethal yung injection. batas nung kay ERAP na Opo. lethal injection si Echegaray. Siya ang abogado. Okay. Si Ted Te rin ang abogado ng kauna-unahang tao sa Pilipinas na na-convict ng cyber libel, si Maria Reza. Di ba? Ganda ng record. Siya rin ang abogado at tagapagsalita ng kauna-unahang Chief Justice Oh my God. na natanggal sa pwesto. Si Sereno. Si Sereno. Di ba? Siya rin ang abogado nung kauna-unahang tao na yung disqualification ni Pangulong Marcos, nauna pa yung dissenting opinion kaysa sa main opinion. Hindi naman counted si Commissioner Guanzon. Yun ang track record ni OMG. authority. Ginawa niyong authority. Kayo naman, oo. Di ba yan noon, Kengkoy, noong natanggal si Sereno, nag-tweet ba naman, I dissent. Anong I dissent? Justice ka? Hello, feeling? Kaya di ba sinabi ko sa kanya noon at yan ay nalathala sa mga pahayagan, Opo. spokesman ka ng Supreme Court. Supreme Court! Hindi ng isang justice. I dissent, ang sabi ng karamihan ng mga maestrado sa Supreme Court dapat tanggalin. Kung hindi ka tanggap sa iyo ang desisyon ng Supreme Court na ikaw ang spokesman, mag-resign ka. Sabi ko sa kanya. Free will. Oo, mag-resign ka. Di mo pala kaya sikmurahin eh.
Anong ginagawa mo dyan? Nag-resign nga. Dapat lang naman. Ikaw ang kauna-unahang nagsabi sa kanya noon. Hindi, sinabi ko talaga kasi ganun, delikadesa po ang tawag doon. Hindi mo kaya sabihin mo ngayon, eto, iba naman yon dun sa Solicitor General na sinasabi nila na untenable na daw yung position ng Solicitor General, sabi nito si Carpio. Manawala si Carpio, hindi naman career magistrate yan, hindi naman career judge yan eh. Palakasan lang kaya nalagay yan sa Korte Suprema, maniwala ka. Palakasan ng panahon ni GMA. O ito, si GMA, kaibigan ko, pero sinasabi ko, ano bang qualification yan as a judge? As a judge, wala naman judicial temperament yan eh. Di ba, malaki yung law firm yan. Na may akusasyon, hindi ko sinasabing totoo may accusations ng influence peddling. Di ba, yung the firm. Bago nilagay sa Supreme Court yan. Sabi, untenable daw yung posisyon ng Solicitor General, autonomous po talaga even if you read the administrative code. Ibig sabihin, sinuwerte. Ibig sabihin, sinuwerte lang yan si Sinuwerte. Carpio. Opo. Yung Solicitor General po kasi, talaga, autonomous yan. May independence yan from the DOJ. Pagtingin niya hindi tama, kaya nga sinasabi ko sa mga kaibigan ko, minsan, pag nasa Supreme Court ako, meron akong kliyente. Opo. Siyempre, ako defensa, gusto kong ma-absuelto. Ang DOJ, sinasabi ay dapat makulong, dapat ma-affirm yung conviction. Minsan, yung Solicitor General in representing the state, the republic, sinasabi na sumasang-ayon sa Defense Council, sinasabi nila, tama ang depensa, hindi dapat makulong. Yan ang independence ng Solicitor General. May independence po yan. Hindi mo pwedeng sabihin, kasi he is the lawyer of the Republic. Ang lawyer, kami po, hindi pag sinabi ng abogado, ng kliyente, gawin mo to. Pwede namin sabihin sa mga kliyente namin, wag nating gawin yan ay illegal. O yan ay hindi tama. Ganun po ang role ng Solicitor General. Hindi porket hindi sumasang-ayon sa stand ng government ay ang Solicitor General ay pagre-resignin mo na. Ganun. Ngayon, kung gusto siyang tanggalin ni Pangulong Marcos, nasa sa kanya yon. That is his prerogative. Okay. So, Pero, tama yung desisyon niya na siya tama inhibit. yun, oo. Kasi hindi naman siya doble kara, hindi katulad ng mga ibang opisyal sa gobyerno. Yun pala yun. Oo, may paninindigan siya. May isa siyang salita. Sinabi niya noon, walang jurisdiction ng ICC. How can you now make him say na may jurisdiction? Anong gusto ba ng Carpio? Maging mapahiya yung tao? Hindi naman. Kasi wala talagang judicial temperament yang si Carpio. So, ibig sabihin, nag-isip siya. Nag-isip siya, may isip siya, may paninindigan siya, Opo. may delikadesa siya. Opo. Okay. So yun lang naman yun eh. At sa notang yung mga kasama ay magbibigay daan na tayo sa susunod na programang Balitang Bayan. Yan. Kasama ang nabuong. Nabuo. Buo na. Buo na. Oo. Hindi na sira. Hindi na sira. Yan. Matigas na ulit ang buto. Ang buto! Ang buto! Ano? Namamalit pa ng konti, pero Yung buto! gagawin na yan. Ang Yung buto! Ay, namamalit pa pala yung buto. Pero konti na. Ilang panahon na lang yan eh. Back to normal ang buto niya. Malapit na yan. Oo. Ayan. Okay, walang iba kundi si Bossing Drew Nasino. Kaya ito po si Atty. Ferdy, Mr. Sensabil Tomasio. At ako naman si Miss Juvie de Guzman. Nag-iwan po kami ng mga kanagang susubil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa iyong kasalanan. At hindi mo sa iyong kaisipan Oh, na. yeah. Wag makikihapit! 1, 2, 3. Yema! Yes, yun! Tomasio! Babayagin! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio.